Samantala naman, mga kandidatong nakatanggap ng donasyon mula sa contractors noong 2022 elections, abay alamin po yan ng COMELEC. Kasama mo sa balita, Rajaman Jai Rusa, Piña, Florida. Jai! RMN Live Report! Uunahin ng Commission on Elections na busisiin ang mga tumakbong national candidates noong 2022 presidential elections. Yan ay para alamin kung sino ang mga tumanggap ng donasyon mula sa mga kontraktor. Sabi ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia, damay dito lahat mula sa tumakbong pagkapangulo hanggang sa mga party list. Paglilinaw naman ni Garcia, hindi lahat ng donasyon mula sa contractors ay bawal. Pero sa ngayon ay hindi pa raw natatalakay ng unbank ang issue kapag mga kontraktor ang nag-donate bilang pribadong individual. Pinapauna namin ang national candidates para makita natin gaano kadami talaga ang nagbigay ng tulong, suporta ng mga kontratista sa ating pong mga kandidato. Inuulit ko, hindi lahat ng kontratista nagbibigay ay bawal sapagkat may posibilidad na yung kontratista ay pribado o kaya pribadong kontrata, wala naman sa pamahalaan. Nagkataon ng pangalan niya, construction company. At number 2, dapat din nating malaman na hanggang ngayon, hindi pa namin pinag-uusapan sa NBank paano yung nagbigay in their personal capacities ng mga kontratista o kaya opisyal na mga kontratista o mga construction companies. Ibang usapan pa rin po yun. Sabi pa ni Garcia, padadalhan din muna nila ng sulat ang DPWH para alamin kung may kontrata mga ito sa gobyerno. Kasi gusto namin alamin sa DPWH kung sila ba ay may kontrata sa pamahalaan, whether national or local contracts. Di ba? Yung service kasi, yung service contracts, pwede kasi yan sa Department of Labor and such other government agencies. Di ba? So, yung pong pangalawang sulat, kapag nakalap na namin, na-confirm namin, ay sulat naman address doon na sa mga may-ari ng mga companies o kaya naman sa mga officers ng mga kumpanya. Una nang sinabi ng poll body na may 4 na kumpanya ang nagbigay ng kontribusyon sa mga tumakbong senador noong 2022. Yan ay kahit na maigpit na pinagbabawal ito sa ilalim ng Omnibus Election Code. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairos Peña, Florida, Tatak RMN.